Nagkalat sa SONA itong aso ni Nangagba mga kababayan. At kahit pa may nabihisan, lumalabas pa rin ang kanilang pagiging attack dog mga kababayan. Nagkakahol ang mga animal. Itong mga attack dogs, di bangag mga kababayan, no? Anong klaseng aso ito? Mga walang breeding. Ito mo yung mga asong mga galisin mga kababayan na parang na rabies na. Nagkakalat sa SONA kung anong pinagpuputak mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga mukhang pera yung mga... Ikaw Gadon. Balita natin ang laki daw ng sahod dito si Gadon. Nagalit siya mga kababayan ha. Dahil negative na ang kanyang amo sa Pulse Asia at SWS. Mga bayaran daw ang SWS at mukhang pera. Sabi ni Gadon. Dot ng mga ito. Kaya, bayad yan. Ikaw hindi ka bayad. Pulse Asia, huwag kayong maniwala dyan sa mga... Mr. Bean. Huwag si Mr. Bean, no? Kahit hindi na... Isa pang aso mga kababayan, no? Ito yung babaeng bobo, no? Babaeng Gadon mga kababayan, no? The girl version of the bobo Gadon mga kababayan. Si girl bobo. At sabi ng mga taga-Canada, pangit. Na si Claire Castro. Hindi na matutuloy ang SONA. Opo. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo. Wala kaming pakialam sa mensahe ni Bangag. So, kahit hindi buladas. Hindi problema yan. Hindi pa yung sign na... Binira niya sa VP Sara mga kababayan. Dahil pinagsabong na naman sila. Ng mga biased na media dyan na naghahatid-hatid ng intriga mga kababayan na talagang gusto nilang ipakagat si VP Sara dito sa asong ulol mga kababayan na si Claire Ring. Wow! Pag ganyan-ganyan pa, Stability sa leadership, sa admin ni... Parang si Lisa, no? Na parang ganyan-ganyan, no? Sa admin ni Tragis. President Marcos. Dahil absent lang sila, magkakaroon ng instability? Parang lukaret lang, no? Hindi. Ang importante dito, ang kulat ng Pangulo, Wow! Gandang-ganda siya sa buhok niya, mga kababayan. mag-absent man sila, magbakasyon man sila, Absent? Bakit? Hindi required ang mga kababayan pagdalo dyan sa SONA walang kwenta. At ano pang sabihin ni Bangag dyan mga kababayan, walang maniniwala dahil ang totoong nangyayari ang state of the nation. Ramdam ng bawat Pilipino na visit na ang sambayan ng Pilipino. pumunta man sila sa ibang bansa, ang importante dito, ang tao makikinig sa Pangulo. Wala kaming pake. Isa pa to mga kababayan. Grabe, no? Puno ng mga, Diyos ko Lord, puno ng mga aso ni Bangag dyan, no? Kapag nagkataon, mga kababayan, na mayroong maligaw na bulalakaw, ha? Act of nature, mga kababayan, ha? Designated survivor si BP Sara, siguro. Tapos ang problema ng Pilipinas. Sa performance niya, syempre 10. Wow! Hindi rin masyadong sip-sip ito, no? 10! 10 daw talaga ang score ni Bangag. Ayusin mo, 10 out of, baka 10 out of 100, ha? Visit ka, ha? Nakita naman natin Chismosa ka. Chismosa ka. Responsible good sa batas. Sir, 10 daw mga kababayan dahil pinanagot daw sa batas mga kababayan ni Bangag ang mga taong dapat managot sa batas. Udas! Sa labas may nangyayari, may mga natatagpuan daw na may sumabog dyan sa DOJ, sa Senate may natagpuan. Mayroon daw natagpuan mga pampasabog mga kababayan. Marami ang duda na baka kunwari lang daw. Doon malapit sa island. Ano po ang Baka drama-rama na naman yan. Tapos ibibintang niya na naman sa kinetic force. our Lord. agents there, may investigation. At Pero- sa improvised explosive device yung nakuha dyan. Matibag. So, kailan namin maaasahan ang resulta ng investigasyon mo? After 48 years later? Dahil yung assassin ni VP Sara hanggang ngayon, hindi pa nila matukoy mga kababayan eh. Ongoing pa daw. We're looking at the connection sa Senate tsaka Ay, nako! But right now, Mga aso, sa mga critical areas. puro IED yun, sir, DOJ and Grabe, ibibintang na naman yan mga kababayan sa mga Duterte. May identical siya. may- Repeat to that. Unless May aarestuhin na naman daw mga kababayan. Bakit hindi nyo inaresto si Romualdez?
Lubos-lubosin niyo lang, panluloko niyo. Basta lumabas. That I can confirm na may arrest. Oh. Sige, mang-aresto muna kayo ngayon dahil sa susunod, kayo na naman ang arestuhin. Layas! Oh, mabuti pa to dito mga kababayan. Oh, dito tayo sa obserbasyon ni Atty. Topacio mga kababayan dito sa nangyayaring sona ngayon ni Bangag. Sona ni Bangag, sonangag. Parang sonangag. Nila si Alan Peter Cayetano dahil lamang siya yung mga ang nagtatanong ng pinaka-incisive na mga questions during the impeachment trial. Baka yan ang planong i-arestohin ni Matibag, no? Si Cayetano. Yan, si Senator Alan Peter Cayetano sapagkat siya naman po noon Ipa-plunder nila yan, criminal head lang nung tinatawag na Philippine yung organizing committee for Hindi ang target ni Lacson mga kababayan yung flood control daw Tapos si Bendalo Tulfo mga kababayan, magre-resume ng flood control na hearing pero nakasentro kay Cayetano ang mga for the SEA buwisit, Games. ang mga buwisit. Yung fees, Ay, yung nako. organizing group. Yung BCDA po, signatory, makwento ko lang very briefly itong nangyari dito Yung isang Nangyari? Malaysian company at tinatawag na MTD Capital Berhad ay nag-offer na sila daw ang gagawa ng facilities na gagamitin sa SEA Games for 8.5 million under a joint venture kung ano ang partisipasyon ng ating pamahalaan ay magbibigay ng isang 40 hectare na lupa sa Clark. Anong nangyari? Yung joint venture dapat po yun ay may kontribusyon ng bawat panig and then may profit sharing. Ano nangyari po? Yung MTD, hindi naman nagpasok ng sariling pera, inutang sa Development Bank of the Philippines. Ngayon, ginawa yung facilities. Alam niyo yung ginawa sa halip na i-operate as a joint venture, pinabayaran sa gobyerno natin ng 11 billion pesos. Billion? Yung facility na 8.5 billion lang ang halaga. Bago, tinransfer sa atin. That is a BTS scheme na dapat po ay nag-undergo ng public bidding pero nailusot po nila yon. At ngayon, attorney, dahil nga pinakukulong yung mga kritiko, yung paano sila magsisiwalat ng mga korupsyon sa ating pamahalaan. Kung ganito po ang Wala na, pinapatahimik na lang sa mga talagang gusto talagang tapusin itong korupsyon Pinapatahimik sa ating na lang mga kababayan. Dahil walang maniniwala sa kanila, Ina. Anong tingin mo from the point of view ng kabataan? Yung mga kabataan pa naniniwala na honest to goodness na they want to stop corruption under this administration. Wala na. Kahit hindi kabataan, kahit katandaan. Tayo mga matatanda, hindi na tayo naniniwala. Napatan nating mangialam, dahil dito po talaga nakasalalay ang ating future. Ako, naniniwala pa rin ako na ang mga kabataang Pilipino ang pag-asa ng ating bayan. Kaya naman kailangan natin talagang tutukan kung Proteksyonan mga kababayan. Totoo yan, ang kabataan pag-asa ng bayan dahil in the future, sila nang maiiwan, patay na tayo. Sila ang ating tagapagmana. So, iwan natin mga kababayan ang future sa kanila na matiwasay at walang mga kababayan. Wala na kagaya na Marcos. Kaya ngayon pa lang, tapusin na yung kultura ng corruption mga kababayan na tinataguyod ng mga ano bangag. talaga ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Dahil, grabe, hindi lang po pondo ng bayan ang ninanakaw nila sa atin, kundi pati kinabukasan nating mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. Kaya talagang Wala pa siyang anak Kaya anak ninyo. at nang malaman natin kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At nakakalungkot, attorney, nakakalungkot, Sir Jade, na ganito po ang nangyayari ngayon. Nakakabuisit din. Yan yung estado, attorney. Tunay na estado. Yan ang ng ating itagaong bansa. state Baha of pa the rin. nation. Baha pa rin. Bukod sa baha, yung issue naman yan ay alam na natin. Yung mga pangako po, hindi tinutupad. Sa edukasyon na lamang, yung last budget, anong ginawa? Panlilindang. Ayon sa nabudol, no? saligang batas, ang edukasyon ang dapat mayroong pinakamalaking budget in any Tapos, nung last time mga kababayan, DPWH ang pinakamalaki. General Appropriations Act. Ano pong ginawa nila ng mga nakaraang taon? 23, 24, 25. Ginawa po nilang ang DPWH ang pinakamalaki. At
Nagsinungaling pa. Pinalusot pa Liar. ang ginawa nila para mukhang mas malaki ang budget ng edukasyon. Yun, Pati ang, sa militar, mga kababayan, para sa PMA. Sinabi nila po, yung education. budget ng PNPA, yung Philippine National Police Oo. Academy, ikinarga nila Ay, sa nako. dapat yun sa Kalokohan. PIA. Yung budget ng PNA, kinarga nila sa edukasyon din. Dapat yun sa yung DND o Department of National Defense para lamang linlangin ang mga Pilipino na malaki ang budget ng edukasyon. Pero kung susuriin po ninyo, at kaya nga po kami nagdemanda ni na dating Speaker Bebot Alvarez, na Jimmy Bondoc, ng CCW, sa Ombudsman, ay dahil po sa paglabag ng constitutional provision na ito. Hanip din itong barong ni Tonito Pasio. Parang lang, blazer lang. na Meron pang burda. Grabe. mga teachers para sa ating edukasyon. Parang coat lang na. May problema talaga tayo sa sektor ng edukasyon. Kulang yung mga silid-aralan. Sobrang kulang. Yun ang state of the Lumobo pa Rin, ang mga guro din, mga kababayan, kulang. Opo, lumobo pa po sa mahigit 166,000 ng shortage ng ating classrooms. Lalong-lalo na sa sa mga big cities, mga kababayan, kawawa yung mga bata, shifting. Morning shift, night shift. Umuwi na, mga kababayan, late in the evening. Dahil nung nakaraang SONA, ipinangako ni BBM na siya ay magpapatayo Babangag. ng 44,000 classrooms. Ito Wala 22 lang daw, mga kababayan, napatayo. Hindi, syempre. Hindi, pero, of course. pero sana hindi mo na ginamit yung word na shortage, parang tinatamaan ako. Sorry na. Kaya nga nakatingin ako sa'yo eh. Ganun. Short supply. Pero paano natin matatawag na bagong Pilipinas ito? Ay, wala na, bangag Pilipinas na, mga kababayan. Ito po, yung Hindi na bagong, Hindi, bagoong. bago Bagong buwang. Kasi unang-una, ngayon lang na Visit Pilipinas nangyari na. na bago na. Visit ang mga namumuno. yung mga nag-iimbestiga, sila ang inimbestigahan at kinulong. Okay. Number 2, bagong-bago na rin. Bagong buwang. Nagnanakaw, sila ang ginagantimpalahan. Sila ang Ay, bibigyan nako. ng mga poder sa gobyerno. Ayan. Number 3, Isa na yan si Batibag, mga kababayan, na bigyan ng posisyon. bagong-bago na talaga. At sapagkat yung mga pangako nila Sinagadon. Nabigyan ng posisyon. na hindi natutupad, Basta anti-Duterte ka, bigyan ka ng posisyon. pinalalabas nila na natupad. Sila Lalo-lalo de Lima. na yung the famous at 20 pesos na bigas. Ay, Diba? nako. 20 pesos per kada butil. Yung ba nasaan? Kahit na anong gawin nila, ang ginagawa lamang nila na pagpapalusot at Mga ito unggoy. ang pamahalang Mga unggoy. palusot. Sinasubsidize nila ngayon. Mas mahal pa. Mukhang mura. Pero Tapos, mga kababayan, sa pagsasubsidize nilang ganyan, ang ginastos ng taong bayan galing sa tax, mga kababayan, para kang bumili pa ng mga Jasmine, mga premium rice, mga kababayan. Dahil ang laki ng karga nila natubo. Kumita pa ang mga hudas. nagbabayad din, tayo rin. Tayo Bibili ka rin. ng 20 pesos na bigas, galing din naman sa buwis mo, yung pinagsasubsidize. At ngayon po, ang nangyari, record sa history ng Pilipinas na pinakamalakas mag-angkat ng bigas sa ating buong kasaysayan. So, yun lamang po. Very big. Buong kasaysayan, ha? Kaya kasamang Admar, Manang Jade, Ina. Jade, sorry. Oo. Hindi yan si Admar. Nagkamali ako. Hindi nung bayan ko Di ba? Dapat yun ang bayan kong Pilipinas. Ay, ngayon, bangag ko. Lupiin ng gintot, bulaklak. Ginawa nilang ang bayan kong Pilipinas, lupain ng mahal na bigas. Maabot pa po ng 60 pesos isang kilo eh. Ay, sobra. Tapos kung sa mall ka, mga kababayan, Dahil nagiging dependent grabe. po tayo sa ang mahal. import galing sa Thailand and Vietnam. Kasi hindi po ganun kalakas yung local produce natin. Dahil Walang support eh. walang suporta sa ating mga farmers. Kaya nakakalungkot. Opo, at doon since na pag-uusapan natin yung presyohan, yung nangako yung administrasyon noon na papanatilihing mababa ang Nasaan na yung sabi ni Bangag na daw? Gawin na lang daw 50, mga kababayan. Di ba? Wala nang 20.
Sabi niya 15 na lang. Kahit yun lang mga kababayan, no? Hindi nga natupad. Grabe talagang pambubudol ng bangag na yan, no? At palalawakin ang access sa kuryente. Naku. 1 million households na may solar energy access. Yan po yung ibinida po ng administrasyong Marcos. Pero, Escalade. ano nangyari, attorney? Sabi nga niya, ano daw 1 milyong pabahay kada taon. Sa loob ng 6 years mga kababayan, walang napatayo na kahit 1/10, hindi umabot sa 1 milyon. Hindi nga siguro umabot ng 500,000. Malapit na siyang bumaba. Walang nangyari. Unang-una, yung solar project ni Congressman Leviste, hinaras pa. Sinabi pang may anomalya kahit wala. Bakit? Sapagkat kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste. Posible talagang ano na yan ipaplander na naman yan nila mga kababayan. Yan lang ang reason yan Pero yung project mismo Kahit hindi, walang public funds ang ginamit. Kagaya ni Senator ni Marcoleta. Congressman Leviste, 3 weeks ago lang yata, doon sa Pampanga, ay pinasinayahan ng Pangulo. Yun yung mismong project na sinasabi nilang nagbenta daw ng franchise, iimbestigahan ng ombudsman, pero ayun, ginagamit nila. Pero kailan lang yun? 3 weeks ago. Paano matutupad? Pero ang basic dyan, kasamang Jade, ay yung napakabagal na response ng ating pamahalaan doon sa krisis. Siguro no, ang ibibida ni Bangag mga kababayan, no? Ayuda. Dahil ang dami na daw nabigyan niya ayuda. Pati na nga daw mga kababayan, yung mga taong malapit lang maging mahirap, ayuda daw niya ang visit. Malapit lang maging mahirap. Animal. Talagang projected niya mga kababayan na maraming malapit ang maging mahirap. Bangag talaga. Bangag. Sa Middle East, kung saan hinayaan natin tumaas ng tumaas ang mga presyo ng produktong petrolyo. Yan po, Mabuti na lang hindi humaba. Dahil si Renato na naman mga kababayan, maaalala natin yan. yung baseline Pag tumaas yan, tataas lahat. Ang baba. Sa Vietnam, noong nagkaroon ng krisis at nag-spike ang presyo ng mga petroleum products, agad-agad po gumawa sila executive order, nilagyan nila ng price cap. Number 2, ginawa nilang zero tariff ang pag-angkat ng produktong petrolyo. Number 3, nagpasok agad sila ng subsidy. Dito, kailan lamang naipasa yung batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na mag-suspend ng mga taxes, excise taxes sa Fuel petroleum tax. products. Number 2, sa Gasol nga ang mga kababayan Kinaltasan niya ng excise tax. Bakit gasol? Bangag. halip na i-subsidize natin yung mga oil companies, kung saan madali po yan, direct subsidy yan From the government, sa pondo ng gobyerno, pupunta sa mga kumpanya ng langis para yung difference na ang pamahalaan na magpupuno nung pagbiglang pagtaas, ang ginawa pa ay yung AKAP, yung AIX, yung ayuda. Ayuda. Hindi po natin sinasabing masama na mag-ayuda sa ating Diyos ko Lord, kasi yung ayuda nila mga kababayan, pambili nila ng boto, ng pabango. Kahit hindi kailangan mga kababayan, yung mga taong hindi naman kailangan talagang ayudahan, binibigyan. So, kaya hindi ramdam. Ang ending, kahit pa'y nakatanggap yung mga tao, mga kababayan na ng ayuda, hindi pa rin na iboboto si Bangag. taong bayan. Ngunit, Alam nila kalokohan lang yan efficient po yan At ang nangyayari, Kalokohan. naging to corruption. Kasi milyon-milyong Pilipino, bibigyan mo ng ayuda. Yung logistical requirements lang yan, napakalawak. Hindi kaya ng DWSD. Hindi rin kaya ng mga local governments. Ano nangyayari? Kinukupit Kinukura. lang po. Ang dami ng Kinukupit. Hindi nila nakukuha yung kanilang ayuda. So, maling-mali po yung response, napakabagal at Napakabangag. too late. Ano nangyari? Ang taas ng inflation dahil mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Doon sa issue po ng kuryente dito sa Pilipinas, may humigit kumulang 2.6 million households pa rin sa buong bansa ang walang kuryente. Ang sariling roadmap ng Department of Energy o DOE para sa solar home systems ay nakatutok lang sa 858,190 households, malayo po sa 1 million target ng Pangulo. Attorney. Napakalayo. At dahil po yan sa mga regulatory loopholes
ng Energy Regulatory Commission at ng DOE po natin. When everyone is jumping sa bandwagon ng renewable energy alternative na fuel para sa ating energy generation, tayo po hanggang ngayon 97% pa ang dependence natin sa foreign oil. Hindi tayo pumapasok. Meron tayong mga windmills. Nakakatawa nga yung mga windmills andun pa sa bayan mismo o probinsya mismo ng ating Pangulo. Pero doon lang. Diba, niyabang pa nga niya yun noong 2022 na yun ang kanyang achievement. Pero hanggang ngayon, windmill puro hangin lang pala. Solar, napakabagal, ginagawa pang politika. Yung geothermal natin, mauubos na po yun So, yun po ang ating problema. Lahat ay pinopolitika. Ito nga pong regulatory ating mga shortcomings. Meron na ngang mga halos 2 milyong households na wala pang kuryente o more than 2 million, yung pang mga may kuryente, minsan nagba-blackout pa. Dahil dito sa ating, ito nga, ayaw pang i-suspend yung dan lang sinuspend yung paano tayo uusan yan sa kuryente. At tama si Miss Ina, no? Matapos ko lang tong issue na to, yung kuryente at saka presyo ng mga produktong petrolyo, these are yung mga gut issues na sinasabi niya, nararamdaman. So si Pangulong Marcos ay para pong diarrhea nararamdaman mo sa sikmura. Sapagkat bawat iskandalo, bawat kupit sa gobyerno, hindi po abstract yan. Daman-dama po natin ng bawat Pilipino yan. Ang nangangahulugan niya na ninakaw mo yung sa flood control, may binahang bahay, nasira. Ninakaw mo yung sa farm-to-market roads, may mga hindi kumain. Sa halip na 3 pagkain, 3 meals a day, nagiging 2 or even 1. Sa bawat pagtaas ng kuryente, tataas ang presyo ng mga produkto sapagkat ginagamit po ang kuryente at ang produktong petrolyo sa pagmanufacture at pag-deliver ng mga produkto sa merkado. So, yan po, nagdo-domino effect. Hindi nakapagtataka, negative pa rin ang ratings ng ating presidente ngayon dahil speaking of public trust, hindi talaga natutupad ang kanyang mga pangako, lalo na nung mga nakaraang SONA dahil dinadaan tayo sa mga mabulaklak niyang salita. Pero kung titignan mo yung datos, hindi naman siya feasible, attorney? Ay, totoo. Ang yung mga proyekto na sana ikatutuwa ng ating mga kababayan, katulad ng Bataan Cavite Interlink, yung subway, di ba? Yung pag-restore sana ng Bicol Express, yung maraming makikinabang na mass transport, dinidefund pa, tinatanggalan pa ng pondo at nilalagay sa infrastructure, yung mga unpa-programmed allocations. Pati sa healthcare, yan ay daman-daman ng Pilipino yan, Yung healthcare. Biro mo ba naman saan nga nakakita ng gobyernong nandoon na? Ang sarap-sarap na ng upo noong bilyon-bilyong piso sa PhilHealth, kukunin mo pa para gumawa ka ng mga proyekto na napupunta lamang sa alyado sa politika. So, hindi nakapagtataka na bagsak below sea level yung approval and trust ratings ng ating Pangulo. At katulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Ma'am Ina, nalulungkot siya. Kaya mukhang malungkot ang dating mo sa akin ngayon ha? Sad face. Oo. Kaya nga attorney at Miss Ina, yung number 1 na gustong marinig ng taong bayan, bate na rin sa survey na lumabas ngayon, is paano ba susolusyonan, tutugunan ng administrasyon itong issue ng korupsyon. Number 1, yung korupsyon issue. Ang gustong marinig, paano ba yan masusolusyonan? Para itong lahat ng mga problema natin sa bansa, talagang masolusyonan. Attorney, dahil ikaw ba'y naniniwala na lahat ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lahat ng mga kinikeri ngayon ng taong bayan, may kinalaman yung korupsyon dito? Definitely. Sapagkat kung malaki nga, di ba, binibida nila ngayon, naging upper middle income kayo. Kung yung pera namang yun, hindi naman nagtitrickle down o bumababa sa tinatawag ni Lenin na laylayan, baliwala po yun. Halimbawa, ang isang, ganito po yan parang isang sambahayan. May nanay, may tatay, may 3 anak. Okay. Sabihin mo na ngayon ang income nyo ay 10,000, biglang nagkatrabaho yung isang anak na 50,000
So, naging 60,000 ang income. Eh, yung anak naman yun gastador. Sinusugal, binibili ng droga, ginagasto sa luho yung 50,000 na nadagdag. Eh, ganun pa rin. Mahirap pa rin yung pamilya. Ganun din po yung bansa. At yun pong corruption talaga nung nag-survey po ang ating mga survey companies. Number one po yung concern ng ating mga kababayan. Yung pinagtutuunan nila ng pansin na impeachment trial, 1.2% lang po interesado dyan. Wala po silang pakialam dyan. At yan ay pinapakita ng napakataas na trust ratings ni VP Sara Duterte. Alam nyo, natatawa ako nung tinatanong nyo ako, ano bang pinakamaganda para ma-address ni Pangulong Marcos yung corruption? Ang naiisip ko lang ay isa na very effective. Magbitaw siya sa tungkulin. Pero hindi naman niya gagawin yun. Pero kung hindi niya magagawa yun at alam naman natin hindi gagawin, magkaroon ng honest to goodness na investigasyon naman katulad ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, chuchu-chuchu, kuno-kuno, di ba? Sabi, yun daw ay hindi pakikialaman. O ano nangyari? Unang-una, walang transparency. Gumawa pa ng mga guidelines para i-livestream yung proceedings. Ano nangyari? Puro executive session. Isang witness lang ang na-livestream. Si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, yung ibang mga kaalyado na dumalo po sa pagdinig ng ICI, puro closed door. Ngayon, yung ICI, sinasabi nila independent. Kanino nagsumiti ng report? Sa Malacanang. At sinabi ng Malacanang, kami ang magdi-decide, ang presidente ang magdi-decide kung kailan i-release sa publiko. At hanggang ngayon, hindi nire-release sa publiko. Yung ano kang maniniwala, alam nyo, a leader cannot govern if he does not have the trust of the people. At walang ginagawa ang Pangulo na magbibigay ng pagtitiwala o magbabalik ng pagtitiwala sa kanya ng taong bayan na ibinigay sa kanya noong 2022 when he was elected with the highest number of votes. Kumbaga sa kwan, tama yung sinasabi ng iba nabudol po tayo. Oo nga. Grabe, no? Speaking of, since na-mention yun na rin po si Mayor Lenny Robredo, may tanong lang ako sa'yo, attorney, since napanood ko yung interview niya nung nakaraan, sabi niya siya daw ay satisfied at hindi daw alam ng nakararami na marami naman daw pong nagawa ang pamahalaan at ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ano pong masasabi niyo, attorney? Ako man, bigyan mo ng 500 million para sa proyekto sa aking syudad. Masasatisfied din ako. Sa bagay. Oo, tama nga At, naman. talagang pupurihin mo rin ako Tayo naman naglolokohan pa naman na Manang Lenny ha. Pero attorney, gaano sila katindi yung pag-alita nila before? Bakit ngayon biglang may ganyan? Bakit biglang may twist? Ako nga nagtataka Eto nga, ako'y natatawa kasi ako, alam niyo naman po, ako ay isang opisyal ng PDP, yung Partido Demokratiko Pilipino. Alam niyo, habang nag-i-speech si Chairman Cusi at saka si PDP President Baste Duterte, alam mo, natatawa ako, sabi ko, kita mo etong partidong ito ay itinatag kasama si Ninoy Aquino. Kami ang lumalaban hanggang ngayon kay Marcos. Yung mga dating kumakalaban kay Marcos, yung liberal, yung mga kung sino-sino dyan, sila ngayon ang kakampihin ni Marcos. Pati yung mga sinasabing makabayan, makabayan daw sila, black, nasigaw na sigaw, Marcos never again, Kiko Panghilinan, Bamakino, sila mga kaalyado. Talagang bagong Pilipinas anyari. Anyari. Opo. At sa pahayag naman po ng mga analyst, ito, hihingin po kayo ng reaction, attorney. Sabi mga ng ilang analyst dito na tingin daw nila sa nangyayari daw sa Senado ngayon, it's a manifestations of the ways in which the country is polarized right now because of the breakup of the unit team. So, meron silang pinapakita ito ngayon ang tayaan ng mga tao sa bansa natin. Either you are with VP Sara or you are against VP Sara. Pero sa akin, sobrang simplification lang kasi ang hinahabol natin dito is really accountability. Kung hindi ito maipapakita ng Senado, mawiwikan ang ating democratic institution. So baga, ang sinasabi po dito, attorney, kasi ng isang political analyst na baga hindi selective justice na makikita natin, kundi yung dating mga kaalyado ni PBBM before, ayun yung kanyang tinatarget. So baga, hindi mo masasabing selective kasi maski yung wala siyang kinikilala daw, wala siyang itinuturing na kaibigan ba siya o hindi, o kalyado ba siya o hindi, basta kung magiging yung hatol o yung kanyang pananagutan
ganun daw ginagawa ni BBM laban po sa mga dati po niya mga kasama tulad po ng mga pro-Duterte supporters. Speaking of the Senate, alam niyo po, I am very saddened doon sa nangyayari sa ating Senado na ang nangyayari po, it is supposed to be the third great department of government sapagkat legislative, executive, judiciary. At yan, tatlong yan, under a tripartite system of government, meron niyang Newtonian physics with respect to politics that they are supposed to balance each other out. Meaning to say na walang isang departamento ang mananaig sa isa. So, walang magiging isang departamento na mag-aabuso o magpiprevail o magdodominate over the others. Ang nangyayari ay nako-co-op na po yung Senado. Ito yung nangyari lamang. Yung nagkaroon ng leadership struggle. Nagkaroon ng 13 na elect si Peter Cayetano bilang Senate President. Natakot sila because that came on the eve of the transmittal to the Senate noong articles of impeachment. So anong ginawa nila? Unang-una, they tried to prevent the majority from garnering 13 votes. Hinabol nila, hinaras nila si Senator De La Rosa. When that failed, nung ginawa nila, pinilit nila na ang 12 daw ay may quorum at nagpalit sila ng liderato. At eto, nakakatawa dyan. Biglang sinabi ng Malacanang that they recognize the new leadership. Hindi ba independent ang Senado? Hindi ba ayaw ng Senado na sila ay pinapakialaman? Bakit sila humingi ng validation sa ehekutibo? At ngayon, lahat po ng nangyayari dyan sa Senado, pagkulong ni Marcoleta, pagkulong ni Estrada, ay dahil lamang sa isang bagay, impeachment trial. At bakit mahalaga to sa administrasyon? Sapagkat wala po silang pantapakit kay Vice President Sara Duterte. Yun lang yun. Huwag nyo na kami lokohin, Mr. Marcos, na ganito pa o ganon o ibang dahilan. Yan lang po yan eh. Lahat ng pinofloat yung pangalan, si Riz Ontiveros, si Raffy Tulfo, si Lenny Robredo, ay hindi po uubra. Kaya, you want to knock her off the race by convicting her. Yan lang naman eh. Yan ang punot dulo niyan at suma total.